kay nasa pinadayag 18:4 nga ang Babylonia pabiyaan but pasabot kadautan. Pero sa atong Roma ni ato nga sa wala pa ma-Christianize pagano man to. So biyaan to. But pasabot biyaan ng paganismo. Dili ang simbahan mo'y biyaan. Kay sige jud kog ka-enkwentro ana. Kana ako nung giingon sa Biblia nga biyaan, talikdan ang simbahang Katoliko kuno na dili na mao. Wa gyud tay mabasa sa Biblia nga ang simbahang Katoliko maoy biyaan. Ang biyaan kanang kadautan. Dili nang simbahan kay ang simbahan nagtudlo man nagkatarong. Oh. Nagtudlo man nagkatarong ng simbahan. Oh. Hinoon ang simbahan sanglit gidumala ra mga tao na apoy nakahimo og dautan pero dili tanan. Ang uban na sipyat sila nga pag ingon galig simbahan, doon na sila ay nakitang mga dili mao, ila na ding ilahap nga, uy, tanang mga Katoliko, badlungon. Makasasala mo ning biyaan na to ni, sakto pod kung kana mo'y nasa una-una, ang kadautan, sala, biyaan, sakto na. No. Pero kung moingon ka nga, biyaan na to ang Katoliko kay tanan diha, puros dautan, ay dili na, mao. Kay ang Katoliko, kung tanaw na to sa kasaysayan, gihulagway nga, of course, naagyo'y dark. Gihulagway manggali na sa dark ages. Na dili mga maayong sakop sa simbahan, mga pangulo pagali ng uban. Oh. Pero what is dautan o what is maayo, dili na to na usahon, kaya di na parehas. Kay it's unfair po sa simbahang Katoliko nga hukman na to siya nga tanan na lang yung gipakita niya sa kasaysayan dautan pagkadaghang kaayong contribution sa simbahang Katoliko. Pangitaan ninyo sa YouTube ng mga videos ni nalimot ko ngalan na to. Basta kay iyang program gani. Naman gani siya programa sa EWTN ni Adto. Kanang hisgutan niya na kanang the Catholic Church Builder of Civilization. Kana pangitaan ninyo na sa YouTube. Nga ang unsa ang natampo sa simbahang Katoliko sa kalibutan. Kining Biblia usa na. Okay, ang gahago aning Biblia Katoliko man. Kay ang mga Protestante igor man silang gasunod, gahubad-hubad. Niingon man ganito si Martin Luther nga kung wa pa kuno ang mga papista but pasabot mga Katoliko. Di gyud kuno ta mas ayod aning Biblia, no? Kay nadawat ko ning Biblia gikan man sa mga papista, but pasabot sa mga Katoliko. So kamong mga dili Katolikong naminaw ron, usisaha ko ninyo sa history, no? Usisahan ninyo ang history ug asa na gikan ng Biblia nga inyong gihawid-hawiran. Di ba bunga na sa kahago sa mga munghing Katoliko, paghipos ana, pagtapig ana. Doon naman gali gipangsunog, no? Nga mga hubad sa Biblia ni adto kadtong dunay mga error nga klaro kayo. Okay, pag hubad-hubad na sa Biblia, then sad to say katong mga Protestante nga supa kay simbahan Katoliko. So hiwion maghubad ng ubang mga hubad po diha. Mo nang kurap mo na nga dunay rason nga sunugon. Dili kay mahadlok ang simbahang Katoliko nga aron masayod ang kalibutan sa kamatuoran. Lipay ang Katoliko ana oy. Kadto rang panahon nga gihubad-hubad na sa mga kaaway, meaning ni kontra sa simbahang Katoliko, meaning doon na mga corrupt translation o motong gibawal sa. Pero dili kay gibawal gyud hangtod sa hangtod. Kadto rang dunay rason nga ayaw sa kay dunay diferensya na. Then doon na po yung mga higayon nga nagpanuko ang simbahan pagpabasa sa Biblia. Niadto mga panahon nga nagnihit sa pagtudlo. Wala kana bang nagnihit sa kana bang dunay mugiya. Kining Biblia god pasagdan gyud ta magbasa-basa ani unya walay otoridad nga magiya. Delikado gyud. Kay mo man ay pagsaway nila Katoliko gibawal ng Biblia sa una, no tanaw na to unsay rason nganong gidili atong panahon na. Dili gito actually gidili sa tibuok panahon. Niadto rang panahon nga nahadlok ang simbahan nga
kung mapasagdan ang mga tao magbasa-basa sa Biblia, unya walay mugiya nga otoridad, kana bang opisyal ba? Kanang authority. Kay importante man ning authority, dili man ning bisag kinsa-kinsa ray mo basag Biblia, magpataka, mag-private interpretation, mga saag yun na. Kay kining Biblia, bawal gid unta ng private interpretation, kinaugalingong pagsabot, hawa ba minus authority. No? Proverbio 3:5, bawal ang kinaugalingong pagsabot. Sa 2 Pedro 1:20 kana mga propesiya, bawal gihapon ng kinaugalingong pagsabot. Pero pasaylo lang ko ha. Para sa anang Seventh Day Adventist, ngano man ang naay Seventh Day Adventist? Kay hingtuo man sila ni Ellen White sa iyang private interpretation. Oh, mangayo lang jud kog pasaylo sa atong mga igsoong Seventh Day Adventist, pero kinahanglan ako ning isulti. Private interpretation ang kang Ellen White nga interpretation, ano man. Sad to say, wa gyud siya authority. Kay, asa man siya gikag authority. Naman na sa Roma 10:15 nga, unsaon pag sangyaw kung wala siya gi-authorize o gipadala. Unya, unsa man ang pag-authorize kanang pagpandong sa kamot, namang ordination. Di ba mo man ay pamaagi sa mga apostol sa pag-authorize, pag-ordain, pagpandong sa kamot. Si Kristo, iyang gipili diretso ang mga apostol. Pero ang mga apostol, ang ilang pamaagi sa pag-authorize, laying of hands, pagpandong sa kamot, ordination. Kaya makaingon ta nga, kung si Ellen White, dili na private interpretation iyang pagsabot sa mga panagna, naauntay makita nato sa kasaysayan o dokumento ba nga dunay nag-ordain ni Ellen White nga kanabang ang ordination gikan sa mga apostol para makaingon ta nga authorize si Ellen White mo interpret sa Biblia, pero wala man. Maparihas man na si Ellen White ni Felix Manalo nga sabot-sabot ra po giya nga gimanduan niyang pamilya nga dili tugawon dito sa kwarto, basag Biblia. Gani giangkon man na sa mga ministro nga si Felix Manalo wala gito siya maordinahe, meaning wala mapandungis kamot. Kay ang ilang rason kay siya may gasugod. Kung ikaw kunoy magsugod, di na kinahanglang ordinahan ka. So ilang giangkon nga kadtong gisugdan ni Felix Manalo mo pagsugod. Ya kay ang kang Kristo dugay naman na sugdi. So di na maunang kang Felix Manalo. Unang siglo pa gasugod na. Unya ang mga apostol ordain na, authorize na, pinagis pandong og kamot. Unya dili na maputol mo na, dili maputol ng ordination pinagis pagpandong og kamot. Ngano man kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo lig-on. Even the gates of hell will not prevail, my church. O dili makaguba ang ganghaan sa kamatayon sa akong iglesyang gitukod. Mo na gipamulong ni Kristo sa Mateo 16:18. Dili mabuntog. Then iyang ubanan kanunay, no, sa Mateo 28:19-20, si Kristo kuno mag-uban kanunay siyang iglesia sa to pa magpadayon. So kay magpadayon kanang ordination o pag-authorize pinagis pagpandong og kamot dili na maputol. Unya unsa mang simbahana, unsa mang iglesyaha nga ang iyang ordinasyon sa pagka-ministro o pare gikan gyud sa mga apostol, only the Roman Catholic Church. Mao na nga ang authorized mo interpret aning nahisulat sa Biblia mga obispong Katoliko. Dili nang igura gapalit og Biblia din, basa din, mingon dayog ako, may nako mo interpret sa Biblia. Dili na private interpretation man na. Dili man na authorized interpretation. So mao na, no, mga tinahod nga tigpaminaw. Unya dili gyud ta kasalig yun na ng dili authorized tungod kay kaduha-duhaan man ang Espiritu Santo diya. Ang Holy Spirit nga gipadala sa Dios sa iya mang iglesia niadto sa Pentecostes sa tinuod nga simbahan. Muna nga dili ta ka expect og kana bang 100% accuracy sa interpretation sa mga religion nga tukod lag tao. Kay kaduha-duhaan magnaabay espiritu dihang gagiya. Unya, kung di ta kasiguradong naabay espiritong gagiya diha, but pasabot, delikado gyud masipyat at sipyat gyud.
Sipyat gud. Para sa aning mga kausaban sa iglesia. Ang uban ang ilang sabot ni hiwi naman. Duha man gud ka klaseng kausaban. Dili tanang kausaban dautan o nahiwi o kanang naapostata. Muna bantayan na to, no? Kay naay kausaban nga balido o kinahanglan yun. Kay gani si Kristo gatudlo og paglambo. Sa to pa dili magpermanente og unsa to sa una mao ra gyud asang bersikulos Biblia nga si Kristo gatudlo og paglambo ha. Ngabot pasabot ang iglesia dili nimo na mahulagway og unsa ang dagway sa una mao ra gihapon karon. Ngano man kay galambo ang iglesia. Unya si Kristo gali gatudlo anang paglambo sa ato pa kausaban. Kay kanang paglambo kausaban man na. Pero dili sa mga doktrina maura ng doktrina, no? Diya ra sa mga dapat mo lambo pa na pres anang mga responses kanang pista kay katong pista sa karaan ilang mga panagtigom undangan man to kay ilisdan lagi tong daan tapuson sa krus ni Kristo. Muna nga sa bag-ong tugon ang iglesia maghuna-huna na pog ipuli. Kay kini mga kasaulugan maayo man no sa pista o niya nga topic ato nang isgutan pag-ayo. Ako sa basahon ning Juan 14:12 giingon diri. Ang tinuod mao kini. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat og magbuhat siyag labaw pa niini. Kay muadto man ako sa akong amahan. Tanawa. Nainumdum ko diya sa plaza manggod nga kusahan ang Katoliko nga galapas kunos balaod kay nagkuan. Nagpalabaw. Ila pagaling gamito ng 1 Corinto 4:6 nga dili magpakapin sa nasulat. Pero out of context ba nga pagsabot, no? Nga naman, kay kanang 1 Corinto 4:6, wala magpasabot si Pablo diha og tanang practices o pagtulunan kinahanglang yung mabasa sa Biblia litra por litra. No? Nga di gyud ka kadugang bisag diha sa mga disciplinary rules, mga bagong pista o unsa pa na diha kay ang iglesia na may gahumpod ana kanang pagdili og pagtugot. Dili na inanaon pagsabot nga pag-ingon ni Pablo sa 1 Corinto 4:6 nga ayaw mo pagpakapins na sulat. Ayaw nagsabta nga sa ato pa di ay mga pagtulunan sa Kristyanismo mabasa tanan sa Biblia litra por litra na kung mauna wa man siguro religion makatuman ana. Ano man kay mga religion ron di man gyud tanang tudlo nila na sa Biblia pananglit. Ato kas Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo nagtudlo nga si Felix Manalo anghel sinugo sa Dios, last messenger of God. Di kang kabasa sa Biblia ana. Dayon, di kang kabasa sa Biblia nga ang Iglesia ni Cristo pabuhatog pasugo magasin. Ang Adventist mo gihapon di ta kabasa nga si Ellen White propeta sa Dios. Then di ta kitag suwat diha sa Biblia nga si Ellen White gisugo pagpanulat og mga libro. Na kung ato yung istiktuhon ng 1 Corinto 4:6 nga dili magpakapins na sulat nga tanan na lang gyud ang itudlo kinahanglan litra por litra na sa Biblia para sa Trinity kinahanglan naa gyud sa Biblia ng litra na wa gyud nakatuman ato. Ano man, isa pa nga kita gyud tanan di gyud katuman ngano man. Sa una, panahon sa mga apostol, ang kasulatan nila kay wala may numero, wa may chapter ug verse. Walay kini kapitulo 5 bersikulo 7. Wala ni panahon sa mga apostol. Kani panahon sa mga apostol, sa wa pa sila kapanulat, da ang kasabutan pa ilang Biblia. Wa pa New Testament. Di ba? Unya walay numero. Unya ato naman ning gibutangan gani Katoliko, mga Katoliko may gabutag numero ani. Para sa yon tun-an. Unya nganong gamit mamuha ng Biblia nga naay numero nga sa original wa man na butangig numero. Ang Katoliko may gabutang ana. So kung mag-istiktuhan na yung kita tanan di gyud ta katuman. Kanang pag-ingon ni Pablo diha sa 1 Corinto 4:6 nga dili magpakapins na sulat ang buot gud ipasabot ana exegesis gud ana ngo sa Katoliko authorized interpretation. Dili na ingon nga tanan yung pagtulunan o practices litra por litra na agis Biblia. Kay unang-una kung mauna sa ato pa,
ang simbahan di ay nga gitukod ni Kristo dili makahimo og mga bag-ong disciplinary rules. Sa ato pa unsa man di ay bilian ng Mateo 18:18 nga ang iglesia o simbahan gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot. Ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. So unsa may bili ana nga ay hala ni ingon ra bas Pablo sa 1 Corinto 4:6 nga dili magpakapins na sulat sa to pa dili ta kahimog mga bag-ong mga kasaulugan ani ron, di ta kahimog mga disciplinary rules ani karon. Dili ta makapakanaog og mga desisyon ani kay ug wala pa lang sa Biblia. Unsaon pagkatuman anang Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Unsaon pagkatuman ana kung tanan yung buhaton, tanan yung pagtulun-an litra por litra mabasa gyud sa Biblia kay dili lagi magpakapins na sulat. Way nakatuman. Na kung inanaon nato pagsabot kanus ama nag-ingon si Pablo ana kanang sa 1 Corinto 4:6 nga ayaw pagpakapins na sulat ug unsay na sulat. Kanus aman siya gasulti ana. Kanang iyang pagsulat sa Corinto mga 56 o 57 AD. 57 to 56 to 57 AD. Oh, siya nagsulat ana. Kung atong litrahon na nga ingon na naon na to pagsabot. Unya naa may mga nasulat ang mga apostol nga awahin na anang tuiga. So makaingon po dayta nga dugang na to para sa aning pinadayag. Nasulat ko nun base sa pagduki-duki na to diha na sa mga 90 to 100 AD. So depende sa imong reference. So common jud ay madungog nako kana kunong pinadayag nasulat na ni Juan mga 90 to 100 AD. No? Kung sakto to nga reference akong gibasa. So kung tinuod na sa ato pakapin na tong gisulat ni Juan. Kung atong litrahon ng giingon ni Pablo sa 1 Corinto 4:6 nga ayaw pagpakapin og unsay nasulat na. Kay iniadtong higayon na sa pagsulti ni Pablo ang ilang kasulatan ato agdaang kasabutan pa man. Kay pagsulat niya wa pa man ang mahugpong ng New Testament. Kay wa pagali Kolosa siguro. Ug unsa pa ng mga libro nga awahin na nasulat mga 60 na, 70 AD na, 80 AD na, 90 AD na nasulat nga sa mga apostol, awahin na. So makaingon ta ang mga apostol ra po gasupak-supak kay ilang gidugangag laing basahon. Nag-ingon na gud si Pablo sa 56 o 57 AD nga ayaw pagkapinig unsay nasulat na. Na sa King James Version. Di ko na magpakipin og what is written. Na? Sa to pa, og unsay nasulat na. Dili pagkapinan. Nya unsa may nasulat na sa ilang panahon, wala pa may New Testament. Katupang daan. Sa to pa, but pasabot kung litrahon na to pagsabot tong giingon ni Pablo, sa to pa, Old Testament ra. Walay new. Katuray tuhuan. Yang anong nanulat man sila sa bagong kasabutan, na amay nasulat og mga 80 AD na, 90, 100 AD. Sa to pa, pakapin na to. So dili na naon pagsabot, dili kay tanan yung pagtulunan o tanang practices kinahanglan basahon gyud litra por litras Biblia. Paingon kay wa manggarosaryo ang mga apostol sa una, bawal na ang pagrosaryo karon. Ug ingon ana ang atong pagsabot na wa na gipaglambo. Na magaingon po ta nga bawal po ning pasugo. Kay wa pa may pasugo magasin panahon sa mga apostol. Bawal po ng mga libro ni Ellen White kay wa may mga librong ingon ana ang mga apostol sa ilang panahon. Bawal po ning magsangyaw pinagi sa radyo kay wa may radyo ang mga apostol sa ilang panahon. Bawal ning Biblia nga naay numero kay ilang kasulatan sa una way numero. Di ba mga tinawod nga tigpaminaw? Ang tinuod no sa exegesis gyud nga Katoliko dili man ninanaon pagsabot ng 1 Corinto 4:6. Kanang 1 Corinto 4:6 sabto na in context, naghisgot si Pablo diha og mga masinupakon sa iglesia, gitawag nag mga mapaburuton. Mapahitason pagali ngano man. Diha gud sa Corinto, na ay mga supakiro sa iglesia, meaning dili mutahod sa ilang authority. Kay si Pablo authority man, apostol gud siya. Unya na may magsupak-supak. Ingon si Pablo nga, muduaw lagi ko diha ninyo. Miingon po dayon ng uban nga mga masinupakon ay mugtuo na butbuto na di na mo tuman sa iyang gisulti. Ana ba masinupakon
Kanang mga masinupakon sa iglesia mo na gitumbok ni Pablo nga nagpakapin sa 11 na sulat na ang but pasabot niya ana ba kaysa nasulat God gilatid man nga kinahanglan mutahod ta sa iglesia, mutuo ta sa iglesia kay ang iglesia murag Kristo diri syuta. Kay niingon na gud si Kristo sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo sama rang naminaw nako. Ang wala minaw ninyo sama rang wa minaw nako. Oh. Sa ato pa ang iglesia o simbahan kinahanglang tahuron, dili ta sana kanang magahig ulo magmasinupakon sa iglesia. Kay ang iglesia mo'y magtutudlo, ang simbahan mo'y magtutudlo diri sa atong kalibutan. Teacher na to nga mutuo gyud ta. Sa ato pa kung di ta mutuo, nagpakapin na ta ana sa nasulat, but pasabot sa atong hunahuna kay gisupak man nato. So kanang pag-ingon ni Pablo nga ayaw mo pagpakapin sa nasulat, but pasabot ana dili nato supakon ang authority sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Dili nabot pasabot nga tanan-tanan basahon sa Biblia kay naa tanan diha, dili na mao. Kay sa ato pa dili na lang ta ka buhat og mga bag-ong termino pananglit. Sa Biblia gatudlo og usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Then gihinganlan din nato nag Trinity. Dili din na pwede. Kay dugang na naas na sulat, dili na mao. Pero anang monotheism. Unsa man ang monotheism? A belief of one God. Di bita kabasa sa Biblia ana, monotheism, mono hinoon sa Grego o kanang theos, pero kanang usa ka pulong nga giusa ng duha ka pulong. Monotheism, a belief of one God, di ta kabasa na sa Grego nga Biblia. Monotheism. Mono naa, theos naa. Pero monotheism di ta kabasa na sulod sa Biblia. Pero nga no, gigamit man nato ng termino monotheism. Pagtawag sa Trinity, meaning usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Dili na lang ta maghimo og mga ngalan nga wala des Biblia kay pakapi na. Dili na. Asa naman tong gahom sa simbahan sa pagdili og pagtugot? So, mao na. Dayon kana pong sa pinadayag 22, 18 hangtod 19 nga dili dugangan, dili punan, dili na nagtumbok sa mga pagampo o kanang mga pista kay kanang pista na turon bag-o man na. Dili na ambot pasabot nga dugang para sa anang rosaryo. Ilamang pasangilan nga kanang rosaryo paglapas kuno na sa mando diya sa Biblia kay dugang na kuno nas nasulat, dili man na mao. Kay kanang rosaryo prayer. Wala ta did-i nga magdugang tag mga prayer. Wala ta did-i kay kung gidid-an ta magdugang og mga prayer, dili lang kay Katoliko mo'y maigo hasta mga dili Katoliko mas grabe nga naman. Kay moingon man na sila nga ang ilang mga prayer dili memorize. Sa to pa gama ra sa pastor, ministro ilang prayer kay dili man memorize. Sa to pa kay gama ra man nila, sa to pa wala sa Biblia. Na dili ra kay Katolikong nagtudlo og nagbansay og wala sa Biblia. Bisan dili mga Katoliko gabuhat gabansay pug wala sa Biblia nga naman. Kay kanang ilang mga pastor may kana mo prayer. May kena mag-pray over. Unya, dili gyud memorize kay bawal man sa ilan ng memorize prayer. So, kay gibawal man ang memorize prayer sa ilang tinuhuan sa ato pa, gama-gama. Kay kung maingon kay kagwala gi-memorize, ato pa wala sa Biblia. Kay kung naas Biblia, memorize. Kay igo ramang gikutlo nimo. Igo ramang gibasa nimo kung sa tong tuwas Biblia. Dili na memorize. Pero kung magama-gama kag imong pag-ampo, nga wala des Biblia, ingnon po na ito, pagkape na, dugang na, sayo na, lapas na tong kuan, pinadayag 22, dili. Wala mag-ingon diha nga, pati diha sa mga disciplinary rules, dili kadugang, dili ka usok, wala giingon diha sa mga kasaulugan, wata did-i diha, kay natay gahom sa pagdili og pagtugot, ana. Unsa may gipasabot sa pinadayag 22, 18 ug 19 nga dili dugangan og kuhaan, in context, unsay gipasabot ni Juan diha, ang iyang gisulat kuno sa pinadayag, dili dugangan, dili pod kuhaan. Bot pasabot og unsay iyang gisulat diri sa pinadayag, di nato punan, wala man ni dugangis Katoliko. Asa man ni tamaning pinadayag.
Kapitulo 22, versikulo 21. Gani, sa pagsulat ni Juan, ani wala ni numero. Katoliko rin gabutang, ani. Nya, gamit ra ba mo? Dugangan man lagi sa katolikog numero. Nya, inyo man ang gamiton lagi pod. Oh. Ang gipasabot ni Juan diri nga dili dugangan, ang iyang gisulat sa pinadayag. Ang iyang gisulat sa pinadayag, ato naman ning gibutang ag numero mo nang mabutangan na natog numero. Gipadayag 22, versikulo 21. Kung gidugangan is Katoliko, naauntay versikulo 22 diri. O, pananglit, giingon diri. Versikulo 22, Rosario. Versikulo 23, Pista ni San Vicente. Versikulo 24, Pista ni San Antonio. Versikulo 25, Pista sa Santo Niño. Kana noon mutuo ko nga nakalapas ang Katoliko kay gidugang diri sa gisulat ni Juan. Pero wala man na gibutang diha, wala na gidugang diha. Kanang mga kasaulugan, wala ta did is Ginoo nga magdugang ana kay gitagaan ang simbahan og gahom sa pagdili og pagtugot. Ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. So kung dili ta makahimo ana, unsaon naman lang ng Mateo 18:18. So mao na nga understanding the scripture in context. Understanding the scripture authoritatively. But pasabot dili gid ta mo rebilde sa teaching authority sa mga obispong Katoliko. Para magiyahan ta. Kay kung dili gali ta magpagiya sa teaching authority sa mga obispo, mga hiwi gyud ta pagkadaghan natong nahiwi. Iglesia ni Cristo Manalo, Seventh-day Adventist, Protestante, pasaylo alang ko ninyo pero kinahanglan isulti gyud nako. Kay kung magpakahilom lang ko ani parang maglikay kung naay mga suko, unsa naman akong responsibilidad sa pagsultis tinuod? Ingon pa, veritas, ay gyud dautan ng ubang mga pundok di kay na mo sulod kas politika di kang kadaog, limpog ko mo suod dia, no? Dili na maong prinsipyo, no? Ang kamatuoran dapat nato isulti gyud bisan pag naay masakitan. Dili nato intensyon ng pagpasakit pero wa na gyud tay mahimo alang-alag mo hilom na landa. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Unya kanang pag-ingon nila nga agi usab ng Sabat imbis Sabado, Domingo na paglapas na sa sugo. Makabasa sa Biblia nga paglapas na sugo, basahon nato ning Kolosas kay kining Kolosas gyud balik-baliko na ko ni kay mao gini gigamit sa mga early fathers sa ilang makigdebate sa mga Hudiyo nga katong mga Hudiyo ba nga dili nila gustong usbon tong ilang naandan pres anang gidili ng baboy pagkaon isdang walay himbis gidili ng dugo ana sige na sila kigdebate unya si Pablo ang iyang argumento gigamit pud ni sa mga nila ni Obispo Ignacio kana mga early fathers ba unya mo nang di ko malayo aning Kolosas kay kining Kolosas mo ni lig-on king ebidensya nato nga sa Kristyanismo dili ta obligado anang Sabado o igpapahulay kanang Sabat sa mga Hudiyo. Although sa bag-o pa ang simbahan ilan ang girespeto kay marespeto ana man toy pagrespeto si Kristo sa bisag sa laing pundok. Bisan karon gani. Garespeto man taan ang mga Adventist kung magsimba sila sa Sabado. Pero dili po pasabot sa Badista ta kung mo respeto taan ang ilang igpapahulay. Dili kay si Kristo God sa bag-o pa ang iglesia niya nasa footnote sa katilingbanon nga Biblias Katoliko ako sa ning basahon sa footnote sa buhat 11:27 giingon ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban gitawag ining paagiha nga nagsunod sa kostumbre sa mga Hudiyo. Unihap Katoliko ni nga komentaryo bot pasabot dili nato ikatingala nga sa bag-o pa ang iglesia magrespeto o mag-obserbar si Kristo anang Sabado sa mga Hudiyo. Dili lang gali Sabado. Si Kristo tig-apil og pista sa mga Hudiyo nga dili naman na requirement sa Christianity. Unya kanang dugo pod ila pa nang gibawal sa Council of Jerusalem. Dili na katong sa debate namo sa akong higalang Adventist ang iyang kanunay og pugnit katurang buhat 15:29 di pa tumao. Napay buhat 15:20 ato napa to sa buhat 21
20. Kung wala ko madala ang akong guide ato. Mga 3 ka bersikulo na sa Book of Acts nga litra por litra gibawal gyud ang pagkaog dugo. Unya gawas atong katong gihalad sa mga Diyos bisan unsang dugo dili na nila ipakaon for kuanto siya kanang pastoral reason. Dili to ingon nga gibawal to nila kay pagtulunan to ni Kristo, dili. Ila tong gibawal sa ilang panahon agi sa sitwasyon nga ang mga Hudiyo dili dapat biglaon. Dili biglaon. Si Pablo gali, iya man galing gikasukan si Pedro sa dihang wala niya biglaa ang mga Hudiyo. Katubang gibiyaan niya ang mga hintil. Kay mahadlok siya masuko to mga Hudiyo, kay katong mga Hudiyo god nagtuo sila nga ang hintil ipihig gihapon, dili gihapon ipasakop. Munang ni si Pedro iyas ang gibiyaan ang mga hintil kay maiskandalo niya ang mga Hudiyo. Pero dili na barugan ng Kristiyano, ha? Iyarang gialam-alaman ang mga Hudiyo. Sa to pa, wala nila gigulpi ang mga Hudiyo sa ilang panahon kay kulang palagi kasayuran unsa gyud ang bag-ong kasabutan. Si Pablo gani iyang gipatuli si Timoteo bato nga iyang disipulo nga kanang tuli dili naman na requirement sa Christianity. So dili na ug nabatasan gani sabto na dayon nato nga gatudlo nga ipadayon gyud na dili na kay mo man ni argumento sa akong higalang Adventist nga si Kristo gabalik-balik man nabatasan man adlong Sabado, nabatasan lagi kay sa bag upang iglesia wala pa na nila automatic giwagtang diretso, girespeto pa na nila. Kay ang mga Hudiyo daghan pang wa kasabot nga sa Christianity daghan ng pang-usbon. So, unsa ilang nabatasan, dili pa yun na automatic mawala. Unya, kita karong mga Katoliko, bright raman dagi, basa naman dag ayos Biblia. Mauna, ang katong ilisdan, kinahanglan yung ilisdan. Ubos pod sa gahom sa authority sa binding and loosing. Mauna, basahon ako ni, pila na lang ka minutos, sa Colosas 2:14 hangtod sa 16, giingon, gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan. Pinaagi sa paglansang niini dito sa krus kato mga kasabutan ba sa daan. Og pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug otoridad, gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon. Nya karon mutugot pa ta nga, ala kakaon man kag dugo, ala kasala ka. Dili na mo itudlo ni Pablo, unsay giingon ni Pablo direct, teaching yun eh. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan, but pasabot atong mga pista man sa daan kay giwagtang naman to. O sa kasaulugan sa bag-ong bulan ubahin sa adlaw nga igpapahulay. Nagiapil gali ni Pablo ng pag-describe sa mga seremonyalo kanang Sabat kay ilistan lagi, wag tangon lagi to, gitapos lagi to ni Kristo sa krus, pero katong iyang pagrespeto, respeto lang. Pero wala siya mag-ingon nga ipadayon na. Kay sa teaching unsa tong karaan bag-uhon man. Bag-ong kasabutan na god. Nya diri ngano man sa 17 giingon kay kining tanan mga anino lamang sa mga butang umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. So manasyado ra kun landong. So kay landong syado mao nang matapos sa krus og atangi diskubrihag unsay giilis ana sa iglesia. Kanang authority sa pagdili og pagtugot klaro man ang Domingo. Unya kana pong mahitungod sa dugo gibawal na nila sa Council of Jerusalem nya binding man na di ko maingon na sayop tong Council of Jerusalem ha kay pastoral reason man to nga sa bag upang iglesia wala nila gigulpi tanan, wala nila giwala tanan ang Jewish custom, napay giapil kanang dili pagkaog dugo. Pero ang gahom sa mga apostoles mapanunod man na sa mga obispo kay sila may sumusunod mo na sa Council of Florence gi-abrogate na, gipawalang bisa na kanang pagdili sa pagkaog dugo sa Council of Florence. Munang musunod ta sa Council of Florence. Kay council man na sa iglesia. Di ba mga tinahod nga tigpaminaw, kung dili ta musunod sa Council of Florence, masinupakon ta sa authority sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So dili ta musupak anang Council of Jerusalem nga ila pa nang gidili for pastoral reason. Pero wala gyud sila mag-ingon nga hangtod sa hangtod idili na.
By the way, mga tinahod nga tigpaminaw, wa na ko igong panahon, nalang ko hisgutan gamay, katugaling sa debate namo sa miaging Domingo. Ako lang butangag rason nga ano nga ni object ko ato. Kay gitawag ko sa mukan sa akong kaatbang kay ni object ko no ko sa iyang panahon. Ang tinuod lang basta mo nigar gali siya sa akong argumento dili gyud ko mo object kay katungdanan na niya. Pero siguroon unta niya gyud nga ang akong argumento mo iyang inigar. Pero kung usbo na niya akong argumento, murag dili na maayo mo nang mo object gyud ko. Yan para sa naman yung nga gigamit na ko ang daan pagpabarog sa kuan sa akong tema sa bag-ong kasabutan dili na mao. Wa ko moingon ana. Ang daan ako na tong example nga sa daan gidili gyud na. Pero sa bag-o wala na. Ako basta kay usbon na akong argumento dili na debate. Murag akong kaatbang gahimog argumento nga ipahid niya nako nga dili mo akong argumento. Dili na maayo sa debate, no? Mo nang mo object ko basta i-out of context akong argumento. Pero gub-on niya akong argumento di ko musupak ana kay katungdanan na niya. Pero kung usbon na akong argumento, dili na maayo. Di na debate. But debate na na. Di na debate kung usbon na akong argumento. Okay. So, maura na mga tinahod nga tigpaminaw. Wala naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Mga kadagkuhan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumaong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa atong mga igsuon sa technical side, ni Luod og Tax Ilumba. Sa mga igsuon sa gawas. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXBR Tatak RMN